una sa lahat. Gumuho ang lupa sa isang barangay sa Quezon City. Bumara sa kalsada ang lupa at mga kawayan. Dalawang sasakyan ang natabunan ng guho. Ang iba pang detalye, abangan! Pilipinas, alas 5:30 na. Ito na mga bumabanderang balita. Sayaw ng mga bagyo, bagyong Dante at Emong, posibleng mag-ikutan sa isa't isa. Ano kaya magiging epekto niyan? State of calamity, mga taga-Kalumpit, Bulacan, nagpapasaklolo na sa mga binahang bahay. Sa May Kawayan, meron ding nakuryente sa baha. At talo sa taripa, napagkasundo ang taripa ni na PBBM at Trump. Dehado nga ba ang Pilipinas? Sinagip gamit ng bangka ang ilang residente sa Kalumpit, Bulacan. Pinangangambang pang tataas ang tubig dahil sa pagpapakawala ng tubig ng Ipo Dam. Mula sa Kalumpit, Bulacan, nangunguna sa balita si Mon Gualvez. Mon, kumusta ang sitwasyon dyan? Jiggy, lubog pa rin sa baha ang malaking bahagi ng Kalumpit dito sa Bulacan, dulot ng habagat. Sa tindingan ng baha, nagpasaklolo na rin ang ilang mga residente rito na makalikas. Gaya na lamang sa Barangay Pio Cruzcosa kung saan pinuntahan nga ito ng mga rescuers kanina, bit-bit ang kanilang mga rescue boats. Mula bewang hanggang dibdib pa rin kasi o mahigit 5 talampakan yung taas ng tubig sa lugar. Kaya naman isang pamilya ang mabilis na nasagip na bit-bit ang kanilang mga gamit. Meron silang mga kasama ding mga bata at sanggol na binalot muna sa tela para hindi rin ganoong maulanan. May ilang mga residente naman kami nakita sa lugar na pinili pa rin manatili sa kanilang mga bahay. Lalo't meron naman daw silang second at third floor. Sa record ng Kalumpit LGU, higit 300 pamilya o lampas 1,200 na individual ang nananatili ngayon sa 15 evacuation centers ng bayan. Dahilan, kaya nauna na nagdeklara ng state of calamity ang Kalumpit. Pinangangambahan pa ang baha, yung pagtaas ng tubig dahil sa pagpapakawala naman ng Ipo Dam. Malapit na kasi nitong maabot yung 101 meters spilling level. Ang problema, lampas 4 na talampakan naman ang itinaas ngayon ng tubig dulot ng high tide. Kaya babala ng mga otoridad, asahan ang mas mataas na baha at posibilidad ng mga flash flood at landslide. Sa ngayon, Jiggy, makikita nyo sa aking likuran, ito yung MacArthur Highway na sakop ng Kalumpit. Malaw water world ng eksena dahil mahigit 1 talampakan na yung taas ng tubig dito. Kaya naman yung mga sasakyan, talagang dahan-dahan lamang muna yung pagpapatakbo dito sa bahaging ito ng highway. At sa ibang bahagi naman ng Bulacan, update lamang tayo, isang barangay health worker dyan sa May Kawayan, Bulacan ang nasawi matapos makuryente sa binahang health center. At bukod sa Kalumpit, nagdeklara na rin ng state of calamity ang bayan ng Balagtas. Balik sa iyo, Jiggy. Yan ang ulat ni Mon Gualvez mula sa Kalumpit, Bulacan. Nagdulot ng landslide ang tuloy-tuloy na pagulan sa barangay Bagong Silangan sa Quezon City. 2 sasakyan ang natabunan. Live mula sa Quezon City, nangunguna sa balita si Gio Robles. Gio, ano nangyari dyan? Jiggy, natipak ang lupa sa gilid ng burol kung saan nakatirik ang ilang bahay kaninang alas 6 ng umaga. Inilikas na ang nasa 3 pamilya o higit 20 residente na nakatira rito sa takot na tuluyang gumuho ang burol na makikita nyo sa aking likuran. Pero natabunan nga, gaya ng sinabi mo, ang 2 sasakyan. Isa na nga dyan, yung taxi na pinapasada ni Mang Maweng o ni Mang Mawe na nakaparada dito sa Don Vicente Street. Isa nga yan sa mga natabunan ng biglang gumuho ang lupa na may kasamang putik at mga kawayan. Nangyari daw yan sa kasagsagan ng malakas na ulan na dala ng habagat kaninang umaga. Wala namang napaulat na nasaktan. Mabuti nga po at narito ang pahayag ni Tatay Mawe. Pakinggan natin. Siyempre, sisihin ka ng operator. Hindi ko naman kasalanan, ganun na mangyari. Babiyahin naman sana ako. Kalikasan . At Gio, ito Jiggy, bang... sa mga oras na ito, kung mapapansin mo... Go ahead, Gio. Okay, apologies. Okay, kung makikita mo lang, Sir Jiggy, sa likuran ko ay natanggal na nga yung 2 sasakyan na natabunan ng kawayan na may magkahalong lupa
at putik. Pinagtulungan na yan kanina ng mga residente dito. Inaabangan kasi yung equipment mula sa Quezon City LGU pero hindi na nga makapaghintay yung private owner ng isang sasakyan at maging nung taxi driver dito, Jiggy. At Gio, ito ba ang unang beses na nagkaroon ng landslide dyan at anong ginagawa ng lokal na pamahalaan para hindi ito mangyari ulit? Jiggy, unfortunately, hindi ito ang unang beses na magkaroon ng landslide sa lugar. Ayon nga sa pakikipag-ugnayan natin sa barangay Bagong Silangan, landslide-prone area ang lugar na ito. May burol kasi dito, Jiggy, kung makikita mo, yan yung mga kawayan na dyan ay, kumbaga, tumubo na lang yan dyan sa may burol, kung saan nakatirik rin sa taas yung mga bahay ng mga apektadong residente at sa tuloy-tuloy nga na pag-ulan nitong mga nakalipas na araw dahil na nga rin sa kay Bagyong Kresing at dahil na rin doon sa ulan na dala ng habagat ay kumbaga lumambot ang lupa at tuluyan na ngang gumuho ang bahagi o yung dalisdis ng burol na tinatawag natin. Ilang beses na raw pinagsabihan yung mga residente dito na lumikas dahil mapanganib nga at peligroso nga itong lugar na ito, pero gaya nga sa kwento nila sa atin kanina ay hindi naman nila kayang lumipat dahil wala silang mapupuntahan at walang maayos na relocation. Ngayon, Jiggy, yung mangyayari ay hindi na makakabalik sa kanilang mga tirahan yung mga residente na lumikas ngayon o pansamantalang nanunuluyan sa kanilang mga kamag-anak. Jiggy. Yan po ang ulat ni Gio Robles live mula sa Quezon City. Dobleng bagyong binabantayan ng Pag-asa sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Nangunguna sa balita si News 5 weather frontliner Alvin Pura. Alvin, una sa lahat, posible bang magsanib puwersa ang bagyong Dante at Emong? Yes, Jiggy, posibleng magsanib puwersa o magsama ang dalawang bagyo. Pero ang common misconception niya na pag nagsasanib ang dalawang bagyo ay lumalakas ito. Usually, pag nagsasanib o nagsasama ang dalawang bagyo ay lumalawak lamang po ito. Hindi naman lumalakas yung kanyang center or maximum sustained winds malapit sa gitna. Kumbaga, nag-extend yung kanyang wind field at nagiging trap ng mas mahina or nagiging trap ng mas malakas yung mas mahinang bagyo. So hindi siya lumalakas, mas lumalaki ang mas tamang term diyan kapag nagsasanib ang bagyo. Pero Jiggy, ito po ay posibleng magsanib pag nasa labas na ng ating Philippine Area of Responsibility kapag nandito na po yan sa may area ng Taiwan. Dahil susunod nga itong bagyong Emong sa posibleng puntahan ng bagyong Dante. Jiggy? Yung posibilidad na mag-landfall ang mga ito, ano ang nakikita nyo dito sa mga data? Okay, Jiggy, itong bagyong Dante ay hindi natin nakikitang mag-landfall. Napakalayo na po niyan sa ating landmass or kalupaan. Ito po ay nasa around 845 kilometers northeast ng extreme northern Luzon. So hindi na natin nakikita yan sumubsub pa or bumaba pa. Yan po ay tutungo na lamang dito sa southern portion ng Japan. Pero itong Emong, Jiggy, base sa pinakahuling ulat ng Pag-asa, yan ay dadaplis dito sa taas na bahagi o western section ng Northern Luzon. Pero again, meron tayong tinatawag na area of uncertainty. Sa ngayon, pasubsub pa ang kilos niyan sa bilis na 20 kilometers per hour, paibaba po. Pero after makakyat nitong bagyong Dante, yan po ay magre-recurve at maaari po yang sumabit dito sa itaas na bahagi o western section ng Northern Luzon. At mas titindi ba ang epekto ng hanging habagat dahil sa dalawang bagyong ito? Ano-ano mga lugar na uulanin na nakikita nyo? Yes, Jiggy, itong dalawang bagyong binabantayan natin sa loob ng park ay nagpapalakas ng ating habagat o southwest monsoon. Pero kung papansinin nyo itong ating satellite image, medyo mataas yung concentration ng ating mga pagulan, particularly sa western section ng Luzon. Dahil nga, medyo mataas din itong mga bagyo natin. Itong Visayas at Mindanao, relatively mas maliwalas na po ang panahon natin dyan. Nagpapakita pang araw kung may mga pagulan tayo dyan, mga isolated na lamang yan or localized. Maliban dito sa western Visayas, possible yung mga scattered na kalat-kalat na pagulan dyan. Pero again, Jiggy, buong Luzon po ay apektado ng habagat. Mostly yung ating malalakas na pagulan ay nandito sa western section nito. Lalong-lalo na ang areas ng Zambales, Bataan, Batangas, Cavite, maging dito sa Occidental Mindoro. Meron din tayong mga pagulan pa rin dito sa Metro Manila dahil sa habagat at mga karating lugar nito gaya ng Rizal, kasama nga dyan ng Laguna, maging dito sa Bulacan. Although luminipis yung ating ang araw dyan, ay luminipis ang ating kaulapan dyan, meron pa rin tayong mga possible na scattered at kalat-kalat na pagulan dyan. Pero kung papansinin mo, Jiggy, dito sa itaas na bahagi ng ating bansa, yung inflow ng hangin nitong bagyong Emong ay nakaka-apekto po at nagdadala ng malalakas na pag-ulan dito sa may areas ng Northern Luzon, particularly ang western section nito. Masungit po ang panahon natin dyan dahil sa direct effect nito pong bagyong Emong. At may isang LPA na naman na namomonitor kayo. May chance ba itong maging bagyo rin? Yes, Jiggy, itong isang low pressure area
banda dito, medyo malayo nga. Nasa around lagpas 2,300 kilometers ang layo niyan mula sa ating landmass. Yan ay nasa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Ayon sa pag-asa, nasa high o mataas ang tsansa niyang maging isang ganap na bagyo in the next 24 hours. Pero sa ngayon, hindi na natin nakikitang pumasok pa sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Pero yan po ay aakyat nga, pupunta dito sa eastern section ng ating boundary line. Maaring sa susunod na linggo, diyan naman dumaloy papunta yung ating habagat or southwest monsoon. Pero hindi pa naman natin nakikitang magpalakas yan ng tuluyan sa ating habagat sa ngayon. Yan pong ulat ni News 5 weather frontliner Alvin Pura. Susunod, gabundok na basura na harang sa pumping station ng MMDA. At DILG Secretary John Vic Remulla rumesbak sa mga basher. Diyan lang kayo mga kapatid, dapat una sa lahat. Kabundok na basura na hakot ng MMDA sa pinakamalaking estero sa Metro Manila sa gitna ng kabi-kabilang pagbaha. Nangunguna sa balita si Gerard de la Peña. Gerard, gaano karaming basura ang nahakot? Jiggy, kanina ay kabundok yung basura dito sa flood control facility ng MMDA dito sa Estero de Tripa de Galina dito sa Pasay. Ganito yung inabutan namin kaninang umaga. Sa flood control facility ng MMDA sa Tripa de Galina sa Pasay. Literal na bundok ng basura yung nakukuha mula doon sa mga estero natin. So ganyang kadami and more yung basura sa mga estero natin. Pero alam mo, Jiggy, bukod doon sa dami ng basura, mas nakakabahala dito ay yung uri ng basura na nakukuha ng MMDA na palutang-lutang sa estero. Kanina nga lang ay may nakita kaming 4 na sofa. Meron ding ref, merong malalaking sanga ng kahoy at meron ding mga maleta at sari-saring mga plastik. Ito raw mga pumps ng MMDA ay nakadesenyo para higupin yung tubig mula doon sa estero, lalo na kapag malakas ang ulan, papalabas doon sa mga mas malalaking anyo ng tubig katulad ng Parañaque River at ng Manila Bay para hindi magbaha sa maraming bahagi ng Metro Manila. Kaya lang kung barado ito ay hindi ito gagana at ito nga ay mauuwi sa pagbabaha. At gayon din sinabi rin ng MMDA kanina na kailangan din talagang i-update na yung ating drainage system dahil yung drainage system natin hindi na niya kinakaya yung dami ng tubig na dala ng mga bagyo. Alam mo, Jiggy, mula nung Lunes at hanggang kahapon, Martes ay nakakolekta ang MMDA ng 77 toneladang basura o equivalent yan to 27 dump trucks sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila. Kaya ang panawagan nila sa publiko ay itapon na maayos ang basura, huwag itong hayaang bumara sa mga drainage, sa mga estero, sa mga ilog para hindi na magbaha dito sa Metro Manila. Balik sa inyo, Jiggy. Yan pong ulat ni Gerard de la Peña mula sa Pasay City. Pumalag si DILG Secretary John Vic Remulla sa mga bumabatiko sa paraan ng pag-anunsyo na ng class suspension. Humingi ng pasensya ang kalihim pero hindi na raw siya magbabago ng ugali. Wala naman daw siyang minura, minaliit o hinamak at binola o sinabing kasinungalingan. Binatiko si Remulla dahil sa insensitive umanong paraan ng pagpapakalat ng impormasyon. Nagbiro kasi ang kalihim na nakaidlip siya sa kabusugan kaya hindi agad na-anunsyo ang mga lugar na suspendido ang klase at trabaho kahapon. Pinagtanggol naman ni Pangulong Bongbong Marcos si Remulla. Wala raw siyang nakikitang mali sa paraan ng kalihim. Binigyan ng kapangyarihan ni Pangulong Marcos si Remulla na magsuspende ng klase at pasok sa trabaho tuwing masama ang panahon. People criticize me for the way I speak, but that's the way I speak. That's the way he speaks. As long as he gets the message across, that's what it's for. Umakyat na sa 7 napaulat na nasawi sa pananalasa ng bagyong Krising at Habagat. Ayon sa NDRRMC, 2 rito ay kumpirmado na at 5 naman ang kinukumpirma pa. 7 rin ang naitalang sugatan, habang 8 naman ang nawawala. Pumalo na sa 1.4 milyon na apektadong individual o mahigit 400,000 pamilya. Karamihan sa kanila ay galing Central Luzon. Samantala, umabot sa mahigit kalahating bilyong piso
ang pinsala sa infrastruktura. Base naman sa ulat ng Department of Agriculture, mahigit 300 milyong piso ang halaga ng pinsala sa agrikultura. Susunod, sino nga bang talo sa pagkasunduang taripa ng Pilipinas at Amerika? Himayin natin yan. Huwag kayong bibitiw, dapat una sa lahat. Ipinagmalaki ni Pangulong Bongbong Marcos ang 1% binaba sa taripang ipapataw ng Amerika sa mga ine-export nating produkto. Pero agad yang tinabla ng kapatid niyang si Senator Amy Marcos. Talo raw tayo sa 19-0. Mula sa Washington DC sa Amerika, nangunguna sa balita si News 5 Palace Correspondent Maricela Lili. Maricel, paano ba sabi ng Pangulo na panalo pa rin ang Pilipinas sa kasunduang ito? Jiggy, 19-0. Yan ang napagkasunduan ni na Pangulong Bongbong Marcos at US President Donald Trump tungkol sa taripang ipapataw ng Amerika sa Pilipinas sa kanilang pag-uusap kanina sa White House. Ibig sabihin, 1% lamang ang ibinaba mula sa 20% na taripa na gustong ipataw ng US, magiging 19% na lamang ito. Pero tatanggalan naman ng taripa ng Pilipinas ang ilang produkto ng US, partikular ang automobile. Sabi ni Pangulong Bongbong Marcos, bilang kapalit, mas dadagdag naman ang importasyon ng Pilipinas sa soy products, wheat products at pharma o yung mga gamot papunta sa Pilipinas para daw mas maging mura ang presyo nito. Sabi ni Pangulong Bongbong Marcos, ginawa nila ang lahat para makipagnegosasyon sa Amerika pero sa huli, desisyon pa rin ito ng US. Narito ang bahagi ng pahayag ni na Pangulong Marcos at President Trump. 1% might seem like a very small concession. However, when you put it in real terms, it is a significant achievement. Very tough negotiator. So far, we're not there because he's negotiating too tough. In fact, I used to like him better than I do now. Jiggy, bukod nga dyan sa taripa na pag-usapan din yung plano ng Amerika na magtayo ng ammunition hub sa Pilipinas. Nariyan kasi yung concerns na baka magkaroon ng negatibong reaksyon ng China tungkol dito. At sabi ni Pangulong Bongbong Marcos dyan, kahit naman ngayon target na ng China ang Pilipinas, kaya maiging ang isipin ay pagbibigay na lamang ng proteksyon sa ating bansa. At ang tanong dyan ng ilang mga US media, paano babalansihin ng Pilipinas ang relasyon nito sa China at sa Amerika? Sabi ni Pangulong Bongbong Marcos, hindi kailangang balansihin dahil ang polisiya ng bansa ay foreign independent o independent foreign policy at itong sinusunod nila. Jiggy, wala namang nakikitang problema si US President Trump kung maging maayos man ang relasyon ng Pilipinas sa China. Pero kanina, mukhang meron siyang pasaring sa nakalipas na administrasyon ng Pilipinas. Pakinggan natin to. I know you had some problems with another president, and it was not your fault, it was the president's fault, and the country was maybe tilting toward China, but we untilted it very, very quickly. Hindi nakaalis na nga dito sa Washington si Pangulong Bongbong Marcos at inaasahan na sa pagbabalik niya sa Pilipinas ay sisimulan na niya ang pag-anda para sa kanyang State of the Nation address. Jiggy? Yan pong ulat ni Maricela Lili mula sa Washington DC sa Amerika. Balik tayo sa epekto ng habagat, kuspusan ng paglilinis sa mga baradong drainage sa Maynila. Nangunguna sa balita si Dave Abuel. Dave, paano inaksyonan ng lokal na pamahalaan ang problema sa baha? Jiggy, sa kabila ng tuloy-tuloy na pagbuhos ng ulan, wala ring tigil ang mga otoridad sa paglinis at declogging ng mga drainage system sa Maynila. Kaninang umaga, tumaas na naman ang baha. Sa Taft Avenue sa Maynila, gutter deep na ulit ang tubig. Kaya naman ang mga otoridad puspusan sa paglilinis at declogging. Ininspeksyon mismo ni Manila Mayor Isko Moreno ang pagtanggal sa mga nakabara sa drainage sa Taft Avenue. Ayon kay Moreno, kahit na masama ang panahon ay ipagpapatuloy nila ang declogging para hindi na lumala pa ang baha. Binisita rin ni Mayor Moreno ang Arangke Market na nalubog din sa baha. Ayon sa ilang tindero, pinasok ng baha ang basement noong kasagsagan ng malakas na ulan. Higit 200 pwesto ang apektado. Gumamit na ng suction pump
para maibuga palabas ang naipong tubig. Target ng lokal na pamahalaan ng Maynila na matanggal ang tubig sa palengke sa loob ng isang araw para makabalik na ang mga nagtitinda. Jiggy, dahil sa isinagawang declogging kanina rito sa Taft Avenue ay unti-unti na itong bumababa. Samantala, ayon sa opisyal ng Manila LGU, malapit na nilang matapos ang pagtanggal sa naipong tubig sa Arangke Market. Mag-iinspeksyon pa sila bago tuluyang pabalikin ang mga nagtitinda. Jiggy. Yan pong ulat ni Dave Abuel mula sa Maynila. Mga bumabanderang headlines, alam mo na, dapat una sa lahat. Abangan niyo po kami ulit bukas dito sa TV5, 1PH, RPTV, True TV, 105.9 True FM.